Malinaw na tinuturuan tayo ng Biblia tungkol sa panahon ng ikalawang pagdating ni Jesus. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Nang magtanong ang mga alagad ni Jesus 2,000 taong nakalilipas tungkol sa pagdating ng Panginoon, ang kanyang ikalawang pagdating, sinabi niya sa kanila na pag-aralan mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Ang dahilan kung bakit dapat nating bigyang pansin ang talinhaga ng puno ng igos ay na ang pag-usbong ng puno ng igos ay kumakatawan sa panahon ng ikalawang pagdating ni Jesus. Kung gayon, ano ang partikular na kinakatawan ng puno ng igos at kailan ang panahon ng paglambot ng sanga at pag-usbong ng mga dahon nito? Ang puno ng igos ay karaniwang makikita sa bansang Israel. Madalas na magpahinga ang mga Israelita sa ilalim ng puno ng igos noon. Kinakain nila ang bunga nito, ito man ay sariwa o pinatuyo at ginagamit ito para makagawa ng tinapay. Ganito kapamilyar sa mga Israelita ang puno ng igos. Nagbigay si Jesus ng isang talinhaga gamit ang puno ng igos na karaniwang makikita sa bansang Israel. Ang isang tao ay may isang puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Siya'y pumunta upang maghanap ng bunga roon, subalit walang nakita. Tignan ninyo, 3 taon na akong pumaparito na humahanap ng bunga sa punong igos na ito at wala akong makita. Putulin mo ito, bakit sinasayang nito ang lupa? At sumagot siya sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna sa taong ito. At kung ito ay magbunga sa susunod na taon ay mabuti, subalit kung hindi, maaari mo na itong putulin. Ang puno ng igos ay puputulin dahil hindi nakakita ang may-ari nito ng anumang bunga sa loob ng 3 taon. Ano ang kinakatawan ng puno ng igos na ito? Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, gaya ng mabubuting igos na ito, gayon ko ituturing na mabuti ang mga bihag mula sa Juda na aking pinaalis mula sa dakong ito patungo sa lupain ng mga Kaldeo. Ayon sa Biblia, ang puno ng igos ay kumakatawan sa bansang Israel at ang lalaking naghahanap ng bunga sa talinhaga ay kumakatawan kay Jesus. Sa katunayan, nabautismuhan si Jesus sa edad na 30 at nangaral ng ebanghelyo ng bagong tipan sa loob ng 3 taon. Pero tinanggihan siya at nagdusa rin sa krus. Ang puno ng igos na puputulin dahil hindi ito namunga sa loob ng 3 taon ay isang propesiya tungkol sa pagkawasak ng bansang Israel dahil sa pagtanggi nito kay Jesus. Sa mga salita ni Jesus, ang bansang Israel ay sinumpa gaya ng puno ng igos na natuyo. Noong AD 70, nagsimula ang paggubkob sa Jerusalem. Si Titus, na anak ng emperador na si Vespasian, ay kumubkob sa Jerusalem kasama ang kanyang hukbo na may 14 na lehiyon. Ang mga templo, ang mga pader ng lungsod at ang buong lungsod ay nasunog at abo na lang ang natira. 1.1 milyon ang namatay at 77,000 ang binihag. Noong AD 70, pagkatapos ng pagsalakay ng Roma, ang bayan ng Israel ay nagpagala-gala sa buong mundo ng walang sariling bansa.
Ang bansang Israel ay natuyo gaya ng puno ng igos alinsunod sa propesiya ni Jesus. Binansagang mga pumatay kay Jesus, ang bayan ng Israel ay humarap sa diskriminasyon at pinahirapan ng ibang mga bansa. Naranasan din nila ang pagpatay sa 6 na milyong Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig gawa ng mga Nazi. Sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ng Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Ito ay alinsunod din sa propesiya ni Jesus. Gayunman, noong ika-14 ng Mayo, 1948, isinigaw sa buong mundo ang pagpapahayag ng kasarinlan. is now the state of Israel. Sa pamamagitan ng resolusyon ng United Nations, idineklara na magtatatag kami ng sariling bansa at tatawagin itong Israel. Ang mga Hudyo na nagpagala-gala sa buong mundo sa loob ng 1,900 taon ay bumalik sa Palestine at muling nagtatag ng bansang Israel. Ang pagbabalik sa kanilang bayang pinagmulan pagkatapos ng 1,900 taon ay isang himala na hindi pa nangyayari sa anumang bansa o kahit sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Kung gayon, ano ang kamanghamanghang kalooban ng Diyos sa kasaysayan ng kasarinlan ng Israel? Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ngayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na nasa mga pintuan na. Ang panahon kung kailan malambot na ang sanga ng puno ng igos at umuusbong na ang mga dahon. Ito ang taong 1948, kung kailan ang bansang Israel na nilarawan bilang puno ng igos ay nagkamit ng kasarinlan nito. Dumating na ang ikalawang pagdating ni Kristo at patuloy na kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. At pagdating niya, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Nuluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag niya.
ang ikalawang pagdating ni Jesus na magpapakita noong 1948 ay kailangang dalhin muli ang bagong tipan na ipinangaral at isinagawa niya sa kanyang unang pagdating. Sino siya? Siya ay binautismuhan sa edad na 30 noong 1948 at sinimulan ang kanyang buhay ng ebanghelyo bilang ang espiritual na hari ng Israel. Siya ang ikalawang pagdating na si Kristo Ansanghong. Ibinalik ni Kristo Ansanghong ang katotohanan na nawala. Tinatag ang Church of God at nilatag ang pundasyon ng daan ng buhay para sa buong sangkatauhan.